Magandang araw sa inyo mga kakosa. Bakit kanyo kosa? Hindi po ibig sabihin ng kosa ang tawag ko sa inyo ay nasa loob tayo ng kulungan. Naisip ko lang dahil maiba. Bali, ito. Gagawa tayo ng DIY 2-in-1 backlight tester at capacitor tester. Naisip ko itong gawin dahil napapanood ko sa YouTube. Yung iba, may mga DIY na backlight tester. Yung iba naman, DIY capacitor tester. Bakit hindi natin pagsamahin? Naisip ko lang kung pwede naman. So, actually, nakagawa na ako nito eh. Itong isa, itong hawak kong ito. May sobra akong mga parts. Kaya naisip ko mag-assemble pa ng isa at i-record. Itong project na to is alam kong maraming matutulungan tong mga technician, lalo na sa mga beginner na katulad ko. For clarification lang po sa inyong lahat. Hindi po ako talaga master na electronic technician. Ang trabaho ko dito sa Saudi is coffee machine technician. Usually, mga electromechanical lang siya. Hindi siya electronics. Kaya pagdating sa mga coffee machine, kaya natin yan. Sa mga TV, medyo nagsisimula pa lang tayo dyan. Bali ito, umpisa na natin. Ipapakita ko sa inyo yung mga materyales na kailangan natin. Ayan. Screenshot nyo na lang, no? Bali ito. Unang-una, inductor coil. 1 piraso. Hindi ko na kailangan bumili niyan. Kahit sa mga ibang technician, madali na lang makuha yan kung saan. Usually sa mga power supply na katulad nito. Yan. Yun. Yan yung inductor coil. So may isa na tayo. Nakakailanganin. At 1 piece bridge rectifier diodes. Ayun. Meron din tayong available dito sa board na to. Okay. Bali, etong nakuha kong rectifier diodes na to is ito yung kanyang detail, no? D6SB 80. Ibig sabihin na 600 volts, 8 ampere. Depende sa inyo yan. Meron ding mga 6 ampere or 15 ampere. Depende. Ito lang naging available kong nakita eh. So ito yung gagamitin ko. Isang pirasong 100 microfarads, 400 volts. Yan. Pwede ring 100 microfarads, 450 volts kung meron kayo. Pwede rin yun. Isang pirasong 150k ohms, 2 watts resistor. Dalawang pirasong 20k ohms, 2 watts resistor. Isang pirasong fuse, 3 ampere. Pwede rin sigurong 5 ampere kung meron din kayo, walang problema doon. Case o yung housing na paglalagay nyo. Tulad nitong ginamit ko rito. Adapter siya ng laptop. Nasira, ginamit ko siya. Wire. Power cord. Bali ito kasing ginamit ko na housing adapter. Yan. Meron na siyang abang. So, hindi na ako nahirapan ng plug. Ito na yung ginamit ko sa kanya.
Yan. Yung wala namang, yung gusto naman na hindi cordless, ayan, pwede kayong gumamit. Pero sa akin gusto ko kasi yung natatanggal. Okay. Saka yung metal plate. Ito yung metal plate. Bali, itong una kong ginawa, wala pa kasi siyang ano eh, hindi ko siya lalagyan ng metal plate eh. Dito yung pagka-charge ng capacitor. Yan. Yan yung pagka-charge ng capacitor. Yan. Then discharge. Yan. Hindi ko siya nalagyan. Pero ang nailagay ko sa kanya kasi is yung test probe. Ganun ko siya kasi wala pa akong makita ng time na yun eh. So sa pangalawang project na gagawin ko, lalagyan ko na siya nito. Bali na ito nakuha ko to sa ano eh, sa backlight. Sa backlight ko siya nakuha. Ito yung sample ng backlight to. Yan. So may mga butas na yan, may mga holes na yan. Isinunod ko na lang doon. Yan. Tsaka yung nilagyan ko siya ng ano, mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya ikabit, no. At make sure pala na yung gagamitin nating plate, yung charging at discharging plate, is yung ano, good conductor. Kasi hindi lahat ng backlight o lahat ng nakikita mong metal, ganyan, is ano yan, good conductor, yung may resistance. Tulad nito, no, testing, check natin. Ito, bali sinet ko sa ano, continuity, may buzzer. Yan, good conductor yan. Okay. Dito, kapares ito na yan. Itong pinagkuhanan ko. Okay. Ito namang isa, hindi siya good eh. Oh. So, i-check nyo ha. Bago kayo gumamit. Ay, sorry. Hindi pala nakita sa video. Ayan o. Hindi siya good conductor eh. So, bago kayo kumuha ng materialis na pang charging plate saka discharging plate, make sure na good conductor, yung may resistance. Okay? Bali, dito pala, kaya naisipan kong gumawa ng pangalawang DIY backlight tester. Dito kasi sa Saudi, hindi pwedeng makabili ng ng tingi. Yung pa isa-isa na parts. Ito, katulad nito, 2 pieces, 20K, 2 watts. May naging sobra akong 3. So yung dalawa ginamit ko sa unang sa unang DIY ko. Yung pangalawa ginamit ko dito sa assembly natin na pangalawang DIY natin. Sayang naman eh. Kaya ginawan ko na rin. Tapos kung makikita nyo, ito, may optional components tayo, no? Yung 1 piece, isang pirasong switch. Depende sa inyo kung anong klaseng switch ang gamitin nyo. Kung gusto nyo ng rocker switch o toggle switch, depende sa inyo, no? Bali, itong ginamit ko sa una kong DIY, ito rocker switch siya. Single pole. Naghanap din ako. May pwede ring double pole. Pwede nyo na lang i-parallel to. Line 1, line 2. Or pwede ring gamitin nyo na ng line 1 lang. Direct nyo na yung yung isa. Kung masira tong isa, may reserba kayo. Itong napili ko Bali, ito kasi,
Yung una kong ginawa, may switch siya, tapos may pilot bulb. Naisip ko na meron namang katulad nito. Pag-isahin na lang. Ayan. May indicator na yan pag nagkaroon ng power. 'Di ba? Less yung space na kakainin niya dun sa housing. At yung AC power socket. Bali ito. Ito pala yung housing na nakita ko. Actually, sa ano to sa Dental Plus. Sorry. Ayan. Bali, hindi ko na pinakita kung paano ikabit tong AC power sa itong AC power socket. Yan. Binutasan ko lang doon na yan. Kasi ang plano ko diyan is yung cord na to, di tanggal. Yun. 'Di ba? Mas magandang tignan. Kesa yung naka-direct yung yung wire. Ayan. Nakaganyan. Bali, ayun. Ayan yung mga materyales natin na kakailanganin. Ayan. Paki-check nyo na lang, no? Bali, ito rin yung ito yung sample ng yung pangalawang DIY natin na gagawin. Ayan. Ito yung una. Bubuksan ko yung loob. Ito yung una kong ginawa. Ayan. Nakikita nyo? Yung una kong ginawa is glass fuse pa siya. Ayan. Gumamit ako ng pilot bulb. At itong aking rocker switch is double pole, single throw. So, reserva ko na lang tong isa. Ayan o. Double pole, single throw. Ito, dati na rin tong sa adapter. Itong pinaka-AC socket niya. Tingnan nyo yung difference ng isa. Yan. Ito ngayon yung aking fuse. Talagang pinaliit ko yung space. See? Maliit na yung gagamitin kong switch. Nandun na rin yung pinaka-indicator light niya. Unlike dito sa una kong ginawa, magkahiwalay. So, kumain ng malaking space dun sa housing. Although, same naman yung niya. Yung lagay sa circuit ng mga components na. Ayan. Tignan niya maigi. Pangit yung PCB na ginamit nabili ko. Ayan siya. So, nilagay ko na ng Ayan. Nilagyan ko siya ng test probe. Kung meron kayong mahanap na mga banana type, hindi tanggal na lang dito sana sa test probe. Magandang idea rin yon. Para halos cordless lahat. Tapos kumakita rin kayo ng mga mas maliit pa rito. Indicator light. Mas paganda. Paganda nyo lang na idea nyo. Bali, yan. Papakita ko sa inyo yung diagram niya. Bali, ito yung diagram niya. From AC, yan, sa taas. From AC,
maglalagay tayo ng fuse. No? Ayun. AC, lagay tayo ng fuse. Sa kabilang line, maglalagay tayo ng switch. Tulad nito. Ayan. Then, yung inductor coil natin, yung isang line papasok sa bridge rectifier natin. Nga pala mga kakosa, no? Bali, ito kasi yung available na nakita kong bridge rectifier. Pwede rin kayo gumamit ng mga yung mga old type na diode. Yung mga ganito. Sundan nyo na lang din. Yung 4 na diodes. Yan. From AC din. Tapos yung labas niya dito positive, kunin mo yung negative. Parang dito sa isang bridge na to. Itong positive, itong negative. Tapos yung 100 microfarads na 400 volts na capacitor nakaparallel. Okay? Saka yung 150k ohms 2 watts nakaparallel din. Then itong itong sa output natin, yan, nakaseries yung dalawang 20k ohms. Yan. Bali, yan na yun. Ito na yun. Sundan nyo ito. Positive. Yan. Dumaan, nakaparallel sa capacitor. Positive pa rin. Positive ng bridge rectifier. Papunta sa positive din ng capacitor. Negative, papunta rin sa negative ng capacitor na 100 microfarads, 400 volts. Then may isang nakaparallel na 150k. Yan. Ito na yung mismong test probe nyo. Test probe, sorry. Yan. Ngayon, itatanong nyo kung saan naman yung plate gagamitin o saan nakakonect. Mga kakosa, dun din yan. Yan. Yung isa, ilalagay nyo rin sa negative. Yung isa sa positive. Ganun lang din yun. Yan. Dun din siya. Nakakonect yan. Lalagay nyo na lang ng wire yan. So, yung wire ang naisip kong ikabit sana dyan, yung mga may eyelet. So, maliit yung nakita ko na eyelet Maganda sana kung malaki. Para papasok ko lang dito sa may sa may bolts and nuts na to. Dito, ipit ko na lang dyan. Wala maliit yung nakita ko Nasa na nga ba yun? Wala pa. Ayun Hindi kasya sa So, ang connection nun, nung dalawang metal na yan, metal plate na yan, o metal, kung ano mang gagamitin nyo dyan, na anong klaseng metal, nasa inyo yan, kung anong shape niya, kung anong hugis niya, kung pahaba, square, bilog, basta yung siguraduhin nyo lang na yung paa ng capacitor is mag-aabot sila katulad nito. Yung distance nung paa is halos malapit. So pag kinabit ko yung plate na yan dito sa ibabaw, plano ko siya dito sa ibabaw ilagay sa ibabaw ng housing itong dental floss. So pag ganito, sana, yan. Pag ganyan. So, yung gap niya, halos dikit lang na maaabot yung paa ng capacitor. Yung ganyan siguro, abot na yan. Yan. Siguraduhin nyo lang na huwag sila magdidikit Kasi kung magdidikit yan, automatic, hindi yan magka-charge. Hindi magka-charge yung capacitor nyo. At yung reading niya, 0. O nga pala. Papakita ko sa inyo yung ito sa una kong gawa.
dito sa una kong gawa, kung ilan yung yung output nitong inilalabas. Wait guys, pause ko lang muna. Bali ayan, mga kosa, sinaksak ko na yung niya, yung plug niya. No? Yan, nakabukas yan. Ito yung switch niya. Lalabas yung indicator light niyan. Ayun, sa pilot bulb. Ngayon, nandito yung output niya. Yan, positive, negative, no? I-check natin kung ilang voltahe yung lumalabas sa kanya. DC. Sa DC tayo, Okay. Positive to positive. Yan, kita ba? Yan, kita yan. Okay. Doon. Check nyo dito, Ayun. Ilan? 303 volts. Okay. Yung 303 volts na yan, kaya na mag-check yan. Kahit hanggang I think mga 55 inches. Kung lahatan, Pero kung by strip, kayang-kaya niya yon. At saka, siya, auto-reduce na rin siya, mga kakosa. Yan. Safe yan, kahit pag shortin mo yan, walang mag-zero lang siya, ayan. Ba? 305. Kaya safe yan. Auto-reduce. Pero, wag mo lang hahawakan tong dalawang probe na yan. At may shock yan. 300 volts din yan na DC. Pero kahit ipag-short mo yan, safe yan. Walang masisirang components dito sa ating circuit. Okay? Bali, ito. Uunahin ko muna tong butasan to dito. Butasan ko para nakaabang to rito sa ibabaw. Ito na yan, dental floss pa yan, yung housing niya. Talagang okay. Pause ko muna. Ayan mga kakosa. Habang piniprepare ko yung nabutasan yung housing ng dental floss para ilagay itong metal plate. Yan, pag-aralan nyo muna yung mga itong circuit niya, diagram, at saka yung mga pyesa. Okay? Hindi ko na ipopost yan. Screenshot nyo na lang. Kasi bubutasan ko itong housing. Bali, ayan mga kakusa. Nilagay ko na yung plate niya. Ayan. Lalagyan ko siya ng nut sa ilalim. Doon. Doon ko na lang iipit yung wire. Yung wire nito. Ayan. Ayan. Kita nyo. Abot naman yung paa dyan Abot naman yung paa ng capacitor. Ayan. Abot naman. Ngayon, nahanapan ko naman kung sa ko ipupwesto itong switch. Pwede rin siguro dito yan. O pwede rin sa gilid.
Kahit saan yan pwede eh. Pero pag binuksan natin, kailangan mahaba yung wire niya. Kasi may hilat siya eh. Diba? Okay, pag-isipan ko muna kung saan ko ilalagay. Skip ko na lang. Ayan, kumuha ako ng wire. Bali, isusunod ko yung orientation ng polarity. Dito yung positive para sa positive plate, negative plate. Ayan. Skip ko na lang pag kinabit ko. Bali, ayan, nakabit ko na yung wire na papunta sa discharging plate, charging plate. Bali, ayan. Naipwesto ko na rin yung switch dito sa gilid. Ayan. I-connect ko na lang din mamaya itong ang aking nakaabang na lipas lock na lang doon. Okay, malapit na. Bali, ayan mga kakausa. Ayan. Naikabit ko na lahat. Itong kanyang charging plate. Ito. Sa labas. Positive. Itong kanyang switch. Akala ko itong switch na to may ilaw. Sorry. Hindi pala. Wala tuloy ako nilagay na indicator light. Ayan. Nakumpleto ko na. Nilagay ko na rin. Ayan. Ito nyo. Ito yung box ng 10 plus na box. Ayan. Nilagyan ko na rin siya ng test probe para sa backlight. Ito naman yung sa may pagkitest ng capacitor. Ayan. Okay, sige. Bali, i-testing na natin siya. Kung successful ba yung ating project. Ito. Yan ang gusto ko kasi, hindi tanggal. Ayan. Sarado ko lang. Okay. Saksak natin. Okay. Check tayo ngayon ng voltahe niya. Ito sa DC. Ayan, okay. Ito yung test probe niya. So, kahit dito na tayo mag-test. Huwag na lang natin itong hawakan. Ito yung positive sa taas. Okay, tingnan niyo yung output niya. Ito nyo. 289 volts DC. Balik rin nyo. Yun. Ito palang positive. Sorry. Bali, ito. Testing natin sa Ayan, makikita nyo yan na na auto-reduce yan Safe din siya, hindi siya mag-short pag pinag-gano niya. Okay? Baliktad lang yung pagkakabit pala ng pero okay lang yan. 0. Okay. Check natin sa backlight. Ayan. Hindi pala kita sa camera. Gumagana to mga kakusa sa kahit ilang strip. Mai-check nyo. Ayan
Okay, ayan o. Ito yung sirang strip. Okay, sira. Ito yung buo. Kahit individual pa yan, gagana yan. Oh. Okay, yan. Okay. Test natin dito sa maramihan na strip. Ito. Yan yata itong strip na ito. Ayan. Sira yung ibang valve. Ayun. Dalawa lang sa dulo. Okay. Hanap tayo ng ibang backlight. Subukan natin ito. Ayun. Ayun, okay. Wala akong ibang available na backlight eh. Wait lang ah.